Malayam sa iyo amin, kung sap, na maayong hapon sa inyong tanan mga kaigsuonan at maya pa katpanapon kareng kapatat. Good afternoon to all brethren. So ito po ang ating pagpapatuloy po sa ating pag-aaral at minabuti nating isama sa ating pag-aaral ang ikalabing-apat na kapitulo po ng aklat ng Taga-Roma, the 14th chapter of the Epistle of Paul to the Romans. Ito po kasi ginagamit ng mga denominations, para may promote nilang kailang unity and diversity na sa kanilang kaisipan ng Romans 14 ay nagbibigay ng kapahintulutan na magkaroon ng pagkakaisa sa gitna ng mga hindi naman masyadong malaking pagkakaiba. Yan ang sabi nila. So, tinitingnan po nila ito na itong mga bagay sa Romans 14 are matters of doctrine. In other words, pwede magkaroon ng differences in matters of doctrine and still have fellowship. So magandang pag-aralan po natin kung ano tinuturo nito at what does this chapter teach.
Alam bang itinuturo nitong ika-14 na kapitulo ng sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Ito po ay nagtuturo ng pagkakaroon ng pagsasama-sama o fellowship despite doctrinal differences. Yan po ang gusto nating tingnan. Ano po? Ano ba tinuturo ng kapitulong ito? Kahit sa pag-aaral, kailangan nating makita yung context kung bakit na isulat po ni Apostle Paul ang kapitulong ito. Obviously, aminin natin sa kapitulong ito may pagkakaiba. There are differences among brethren in Rome. Meron, hindi natin maitatatwa yan. Kaya nga po ito na isulat ni Apostle Paul to address those kinds of differences, yung uri ng pagkakaiba ng mga yon. Pansinin po natin, ang Rome, siya po yung center of the Roman Empire. Ihalin tulad po natin sa Metro Manila, di ba? Pagka ang lugar ang sentro ng isang bansa, o higit pa kung ito'y sentro ng isang kaharian o isang empire na napakalaking lugar, usually ang mga tao po ay gusto pumunta roon. Yan makikita na kasi doon nila makikita yung kumbaga po sa asenso, pagunlad, kaysa kung sa mga probinsya o mga bansang pinanggalingan nila, nakikita nila ang Rome bilang isang lugar na pagunlad. Is the center of influence. So maraming tao doon. Tingnan nyo, Roman Empire, maraming bansa yan. So it is composed of, yung Rome, there are nationalities from every part of the empire. Meron pa mga mamamayan yan na galing sa iba't ibang bahagi ng Roman Empire. So merong iba-ibang kultura na nasa Rome. Basically, siyempre, dalawang uri ng tao yan, Gentiles and Jews. Majority ng mga tao sa Rome are Gentiles sapagkat ito yung lugar ng mga Gentil. Pero may mga Hudyo roon. Tandaan po natin, mga Hudyo nagsipangalat sa panahon na sila'y sinakop at naging alipin sa Babylon. Hindi lahat ay bumalik sa lupain ng Israel, di ba? So may mga Hudyo doon sa Rome. Katulad ng mga Hudyo sa iba't ibang lugar. So Iglesia sa Rome ay pareho. The Church of Rome is the same. It is composed of iba-ibang mamayan, different nationalities, Gentile Christians and Jewish Christians. Kumbaga po sa Acts chapter 2 verse 10, ano po? May mga naging mga Hudyo at may mga galing sa Hudyo. May mga Hudyo galing sa Rome, no ba? Di ba? Yung sa Acts chapter 2, ito po yung mga iba-ibang Hudyo na galing sa iba't ibang bansa sa ilalim ng langit. Yan po sinasabi sa atin sa Gawa chapter 2, dito po sa verse 5, noon ay may mga naninirahan sa Jerusalem na mga reliyosong Hudyo, buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. So ito yung mga Hudyo. Ito yung mga iba-ibang Hudyo na galing sa iba't ibang bansa sa ilalim ng langit. Doon po sa verse 10, sa Phrygia at Pamphylia, sa Egypto, sa mga lupain ng Libya na sakop ng Cyrene, at mga panauhing taga-Roma, mga Hudyong, at gayon din ang mga naging Hudyo. So may mga taga-Roma na mga Hudyo at mga proselytes na nandoon sa Acts chapter 2. So obviously, may Jewish Christians sa Rome at siyempre, because it is a Gentile city, mas maraming mga hentil na mga Kristiyano sa Rome. Pansinin po natin, ang mga Hudyo, they come from a different cultural and religious background. Yung mga Gentiles, they come from a different background. Primarily, makita natin ang mga Gentiles, they worship idols. At sa mga Hudyo, hindi. Makikita rin po natin ang isang pangunahing pagkakaiba. Yung mga Jewish, the Jews, they have a different kind of diet. Ibang pagkain nila. O kaya sabihin natin sila naging mga Kristiyano. Okay? Pero usually, yun ang kasanayan mong pagkain, yung parang nakakainin mo. So, iba yung pagkain ng mga Gentiles, iba ang pagkain ng mga Hudyo. So, doon pa lang, meron silang pagkakaiba. Pangalawa, yung mga Hudyo, maaari sila custom pa rin sa kailang dating
pag-uugali at pagkain. Gayon din po yung mga Gentiles, di sila po ay nasanay, they were accustomed to worshiping idols. At sila ay biglang naging Kristiyano. Basically, pagka ganoon, you have still magkakaroon ka ng malakas damdamin laban sa pinanggalingan mo. You'll have strong feelings against anything associated with your former religion. Katulad ko, ako'y naging Catholic. Ako'y Catholic for approximately 19 years. Dahil 19 years old po na baptized. So, meron akong prejudice against Roman Catholicism. Mas matindi ang aking opposition sa mga rebulto kaysa sa mga hindi naging Katoliko. Halimbawa, si may kapatid, hindi siya naging Katoliko, ipinanganak sa Kristiyano. Kapag nakikita niya yung mga rebulto, wala lang sa kanya. Wala siyang pakialam. Hindi naman siya sumamba doon eh. Eh, iba ako, dahil dati ko sinasamba yun. So, pag nakita ko yun, iba yung pakiramdam ko. Kaysa ako isang kapatid na ipinanganak ng Kristiyano, wala siyang experience sa pagsamba ng gano'n, nakala niya, ano lang yun, decoration. Sa akin, hindi ko gusto yun. So, in other words, yung mga bagong hentil na naging Kristiyano, hindi pa sila malakas sa pananampalataya. They're still weak in the faith. In other words, hindi pa nila lubos ang nakunawa ng kailang pananampalataya. At natutunan lamang na magkaroon silang matinding strong opinions on certain things. Magkakaroon po silang ng matinding damdamin laban sa mga bagay na may kaugnayan sa kailang dating relihiyon. So basically, yung mga Gentiles, na sila po ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, anumang bagay na may kaugnayan sa mga Diyos-Diyosan, para sa kanilang masama. So yun ang basic na makikita nating pagkakaiba ng mga Kristiyano doon sa Rome. Ngayon, para maging maliwanag sa atin, kinakailangan nating liwanagin sa kapitulong ito, ano ba ang pagkakaiba na binabanggit ni Pablo sa Romans chapter 14? Ano klaseng pagkakaiba? Number 1, they are not matters of the faith. Hindi ito mga bagay na ipinakayag ng Panginoon. O hindi ito mga bagay na ayon sa aral ng ating Panginoon. Hindi ito mga bagay na ipinahayag ng Espiritu Santo. These are things not revealed by the Holy Spirit. So they are not matters of the faith. Yung sinapag pinag-aaral sa nasabi nating the faith, yun ang nilalaman ng ating paniniwala na galing sa salita ni Kristo. Sa Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig at sa pakikinig sa salita ni Kristo. These are not matters of the faith. These are matters of faith. Ibig sabihin, personal belief, not the faith revealed in the Word of God. Pero ito yung paniniwala ng isang Kristiyano na may kaugnayan sa pinahayag. Mamaya, paliniwalag po natin. So in other words, it's more of an opinion or of matter of conscience ng isang tao. Sabihin, sa isang gentil, natatakot pa rin siya. It's a matter of conscience with him. Nakainin niya yung pagkain na iniyay sa Diyos-Diyosan, bagamat yung pinagbibili sa palengke, natatakot pa rin siya. Hindi niya kakainin niyo. The fear of anything associated with the idols, nasa kanya pa rin. Eventually, pag siya lalago sa pananampalataya, you will outgrow yung ganong klaseng paniniwala. But in the meantime, si bagong Kristiyano, doon pa rin yun. Mapapasin po natin, ang mga bagay na isinulat po ng pagkakaiba sa aklat ng mga Roma, hindi mahalaga sa Diyos. Kahit ano pong gawin mo, either kung ano, kakain ka, hindi ka kakain, it doesn't matter with God. Tingnan niyo, basahin natin. Ito yung pinag-uusapan po sa Romans 14, ano po? Iklamal ko nga lang sa atin yan. Basahin natin. Nung po sa 4 hanggang 5 talata. Huwag hamakin ng kumakain ang hindi kumakain. So, hindi ka nga pwedeng humatol, di ba? Sa mga bagay na ito. At ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain, sapagkat sila tinanggap ng Diyos. So, makikita natin, yung kumakain, tinanggap ng Diyos. Yung hindi kumakain, tinanggap ng Diyos. So, hindi mahalaga sa Diyos kung kumakain ka o hindi ka kumakain. Ika-4, sino kang humahatol sa alipin ng iba?
sa kanyang sariling Panginoon, si tatayo at mabubuwal. Subalit siya patatayin sapagkat magagawa ng Panginoon na siya'y tumayo. May tao nagpapahalaga sa isang araw na higit kaysa iba. Ngunit may iba namang nagpapahalaga sa bawat araw. Ayaang mapanatag ang bawat tao sa kanyang sariling pag-iisip. So in other words, sa mga bagay na pagkakaiba na binabagit po sa Romans 14, ang Diyos hindi mahalaga sa kanya kung anong paniniwala mo. Kung ikay kumakain, o hindi kumakain ng pagkain, ng certain kinds of food, kung kumakain ka, tatanggapin ka ng Panginoon. Kung hindi ka kumakain, tatanggapin ka pa rin ng Panginoon. Kung ikay nagpapahalaga sa isang particular na araw, o pinapare-pareho lang sa iyo bawat araw, tatanggapin ka pa rin ng Panginoon. So ito'y matters of indifference sa Diyos. Ibig sabihin nun, ito'y mga bagay na hindi mahalaga sa Diyos. In other words, hindi ito mga bagay na may kaugnayan sa iyong kaligtasan. Yun ibig sabihin nun. Makikita rin po natin, ang pananampalataya, the one faith na kailangan nating paniwalaan, lahat tayo, comes from the Word of God. Wala tayong kinalaman doon. Ito yung pinahayag sa atin. Kailangan nating tanggapin. We have no choice. Kung sinabi ng Panginoon ng sumasampalataya at mabautismo ay liligtas, you have to accept it. You have to obey. Your personal opinion doesn't matter. Di ba? Ang sinabi ng Diyos ang mahalaga. Pero dito po, basahin natin sa verse 5, ano po? Sa huling bahagi ng talata. Ayaw mapanatag ang bawat tao sa kanyang sariling pag-iisip. Ito pong Tagalog kung minsan, mas maganda, may particular na kalabuan kaysa dito sa English. Tingnan natin. Dito po sa English, ang sinasabi niya, let each man be fully persuaded in his own mind. So in other words, ito, walang kaugnayan ng Diyos sa iyong magiging judgment. Sa iyo ang paghatol, hindi ang Diyos. In other words, hindi ito kasama sa mga bagay na dapat nating paniwalaan lahat ng mga Kristiyano. Sa verse 5. One person esteems one day above another esteems every day alike. Let it be fully convinced in his own mind. Sa Old King James, let it be fully persuaded in his own mind. Panawalan po. Let it be fully convinced in his own mind. So, ang batayan dito, kung ano yung gagawin, ay nasa yung kaisipan. Pagka ito'y bagay ng pananampalataya of the one faith na binabagay sa Ephesians chapter 4, abay walang kaulan ng ating kaisipan. Ito'y kailangan nating sundin sapagkat ito'y kalooban ng Diyos. In other words, ang mga bagay dito hindi kalooban ng Diyos. Ito'y mga bagay na hindi mahalaga sa Diyos. Sa verse 14, nalalaman ko at naniniwala kong lubos sa Panginoong Yesus na walang anumang bagay na marumi sa kanyang sarili, maliban doon sa nagpapalagay ng isang bagay marumi, sa kanya ito'y marumi. So ito'y mga bagay na hindi marumi sa kailang sarili. In other words, yung pagkain na pagkatapos pong ginamit sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, at ito'y pinagbili sa palengke, sa Diyos hindi marumi yun. That's just food, as far as God is concerned. Pero sa Gentiles, ang tingin doon ay marami dahil ito'y iniyahan sa Diyos at sa kanya marami yan. At God, hindi niya kakainin sapagkat sa kanya marumi. Pero sa mga Hudyo na walang, wala namang kwenta yung Diyos na yun eh. Diyos sa kanya malinis yun, pwede niya kainin. Yung makikita natin sinasabi dito sa kapitulong ito. So ito yung mga bagay na hindi marami sa kailang sarili. Ito yung mga bagay na hindi mahalaga sa Diyos. Ito yung mga bagay na yung sariling pag-iisip ang magiging batayan at hindi ang salita ng Diyos. Maliwanag po, ano po? So, sabi natin, dagdagan po natin, ito yung mga bagay na mabuti. Kaya nga, kung gagawin mo, hindi mo gagawin, it doesn't matter with God sapagkat ito yung lahat. Kung hindi mo ginawa, yun yung mabuti. Kung ginawa mo, yun yung mabuti as far as God is concerned. Kung hindi sila marumi sa kailang sarili, so ito yung mga bagay na mabuti. Doon po sa verse 16. Huwag nga ninyong ayaan na ang inyong kabutihan ay masabing masama. So ito yung mga bagay na mabuti sa kanyang sarili. Sila'y dalisay sa kanilang sarili. They are pure in themselves. Huwag mong wasakin ang gawa ng Diyos dahil sa pagkain. Tunay ng lahat ng mga bagay malilinis
Gayunman ay masama para sa iyo na sa pamagitan ng iyong kinakain ay matisod ang iba. So ito yung mga bagay na marumi ay malinis. They are pure. Ano po? Pero pantin natin, may warning ito. Bagamat ang mga bagay na sinasabi rito ay dalisay at hindi marumi, kung may matitisod, ay tayo mag-ingat. Pag ibig sabihin na matitisod, halimbawa yung Gentile, sa kanyang paniniwala, hindi niya pwedeng kainin yun. Pero dahil sa kakapilit mo, lumubog siya sa kanyang sariling konsensya, natisod siya. Dahil sa iyo, na pinilit mo siya. Hindi ito mga bagay na may kaugnayan sa kaharian ng Diyos. These are not matters of the kingdom of God. The verse 17. Tandaan, pagkain ang pinag-uusapan rito at araw, ano po? Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang pagiging matuwid, kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. These are not matters of the kingdom of God. Hindi sila mahalaga sa kalooban, sa kaharian ng Diyos. Ito yung mga bagay na they are individual application, not congregational. Ito yung mga bagay na ito pang-individual, hindi pang-congregational. Hindi ito mga bagay na sa ating pananampalataya pinahayag ng Espiritu Santo. They are individual judgment. They are matters of individual conscience. Kung minsan salitang pananampalataya, ginagamit sa ganung kahulugan. Conscience. In other words, ang isang Gentile ay may conscience against idols. Para sa kanya, masama ang anumang bagay na may kaugnayan sa idols. Ay yung Hudyo. Yes, a conscience na nagsasabi sa kanya, walang anuman ang idolo sa mundong ito kanya. Hindi talaga sila sunay ng Diyos. So, makikita natin ngayon kung ano pinag-uusapan dito. They are not matters of doctrine. They are matters of individual conscience, individual opinions na hindi sinasabi at ipinapahayag sa salita ng Diyos. Ngayon, kung ito'y mga bagay na matters of doctrine, may problema tayo. Kaya nga, sabi ni Pablo, huwag mong atulan ng kumakain at ang hindi kumakain, huwag mong atulan yung kumakain. Because yung kumakain, para sa kanya, yun ang tamang gawin. Yeah, if you lagay natin sa cultural context, sa isang Hudyo, because he's a Jew, at siya po ay walang kaugnayan sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, therefore, makikita natin, wala lang sa kanya yun. Pagka pinagbili na sa palengke, yung sobra-sobrang pagkain na galing po sa paghahandog sa Diyos, ay pagbibili sa palengke, sa kanya, kahit pwede niyang kainin yun. Pag ginawa niya, hindi siya nagkakasala sa Diyos. Pero on the other hand, yung Gentiles, sabi niya, hindi ko pwede kainin niya kasi iniyain sa Diyos marami yan. So, anong gagawin ng isang Hudyo? Na mag-ingat lang siya. Kung pwede man niya kainin niya, huwag siya kumain sa harap ng isang kapatid niya. Alam niyang hindi maganda yun sa kanya. At huwag din niya sabihin, o tuyain yung entil, ano ba klase ka kanya, hindi na malalamang problema kung kakainin mo yan. Ba't di mo kainin? Huwag mong gawin yun. You have to be patient, pabayaan mo lang yung kapatid sa kanyang sariling pagtingin sa bagay na yun. Bakit? Dahil ang Diyos hindi nakatulan ng bawat isa. Tatanggapin ng Diyos ang bawat isa. Kaya kumakain ka o hindi ka kumakain, tatanggapin ng Diyos ang bawat isa. So, dalawang bagay pong particular binanggit dito. Tandaan natin na mga Hudyo, sanay silang magpahinga sa araw ng Sabbath. They are used to resting on the seventh day. Kahit na Kristiyano na yan, nasanay sila doon. So, maaaring magpapahinga pa rin sila sa araw ng seventh day. Pwede nating apply ito lang po. Yung mga until naman, wala naman silang pakialam sa araw. Sa kanya, iba, bawat araw, magkapareho lang yan, ganyan. Makikita na ngayon yung Hudyo. Hey, bakit ka nagpapahinga? Bali, wala na yun sa Ebanghelyo, ganyan. Ba't nagpapahinga ka? Para ka namang di Kristiyano, wag mong gano'n eh. Pabayaan mo lang siya, sapagkat kung gagawin man niya yung sarapan ng kasalanan niya, wala, sa sarili lang niya kaisipan niyo. Hindi ka naman inahatulang kung hindi ka nagpapahinga. So, yung hindi nagpapahinga, tingin niya sa bawat araw, pareho lang, mga tulad niya nagpapahinga. Di ba, yun ang makikita nating magandang aplikasyon yan. Tuwitingin sa araw. Kuminsan, may ibang mga kapatid,
May mga rare case na yung mga kapatid ayaw nila mag-celebrate na kailang birthday. That's their judgment. Ay, kung ayaw niya mag-celebrate, pabayaan mo siya. Eh, yun namang araw, yung siya naman araw-araw nagsya-celebrate, pabayaan mo siya. Problema na yun. Kung yan ang gusto niya. Minsan, ganito makikita natin sa Romans chapter 14. Inevitable dahil sa pagkakaiba ng kultura. Alam po niyo, ako, without offense, sa mga kaibigan, kapatid natin mga Ilocano, po. Alam po niyo, ang Ilocano at ang Kapampangan, kung meron sila malaking pagkakaiba, ay doon sa pagkain. Ibang kailang pagkain. One time, ako nasa Pagudpud, Ilocos Norte, kay kina Brother Abraham, ay may mga kapatid na nangatay ng kambing, kalding. Eh, siyempre, hinatay, ay nakuha nila ngatay, kapatid. Eh, dinaan sa po yung kambing. Sinalab sa Kapampangan. Ano malutong na yung balat, siyempre natanggal na yung balahibo, binuksan yung tiyan, yung mga kapatid, kinakain na nila yung balat, ginawa yung bituka sa loob, tapos sinap-chop nila, nilagyan nila ng kalamansi, sabi na sa akin, kumain ka. Tumakbo ako. Bakit? Hindi ko kain, hindi ko sanay. Hindi ko kinakain yun. Eh, sabi ko, huwag na nyo kung pakialaman. Loma sporting ako sa kanya. Tatanggapin ng Diyos, kakainin niyo yan. Hindi ko hinahatulan ka ako. Huwag niyo rin akong hatulan. Hindi ko pwedeng kumain, tumakbo ako. Yan ang isang practical na aplikasyon nito. Huwag ka magalit kung isang kapatid, ayaw kainin yung pagkain na, hindi siya sanay. Katulad ng isang kapatid rin po na dati siyang Sabadista for many years. Siya po'y Sabadista. So, hindi siya kumakain ng baboy. Then, naging Kristiyano siya. Hindi pa siya kumakain ng baboy. Intindihin natin siya. Dahil nasanay siya hindi kumakain ng baboy, lang naman naging Kristiyano ka lang, papalitan mo na yung pagkain mo. O, bigla kang kakain ng baboy, for 20 years, hindi ka kumakain ng baboy, wala kang desire doon sa pagkain na yun, dahil hindi ka sanay. Eventually, unti-unti siguro, kung gusto niya, makakain din siya. Pero right at the moment, na si bagong bautismo, hindi niya magagawa yan. Because he's used to not eating pork. Hindi ba? So, yun ang makikita natin dito. Ngayon, kung these are matters of doctrinal issues, may problema yung mga nagsasabing gano'n. Sapagat ang mga bagay dito ay matters of indifference with God. Ang nakasulat sa Romans 14 ay mga bagay na hindi mahalaga sa Diyos. If it is matters of doctrine, adultery is a matter of doctrine. Kasalanan niya sa harapan ng Diyos. Kung ang Romans 14 ang tinatalakay dito ay moral and doctrinal issues. Adultery is a moral issue. Pwede ba natin sabihin, adultery is a matter of indifference with God? Ang adultery hindi mahalaga sa paningin ng Diyos. Romans 14, ganito sila pinag-uusapan dito. Ito yung mga bagay hindi mahalaga sa Diyos. Tanong, ang pangalan niya ba ay hindi mahalaga sa Diyos? Ayan ang sinusumpa ng Diyos. So, paano mo nga sasabihin, huwag na natin katulad ng mangalon niya. Ang mangalon niya, tatanggapin ng Diyos yan. Kung ayaw ang mangalon niya, tatanggapin ka rin ng Diyos. Pwede mo natin sabihin yun? So, problema yun. Hindi po mapasok yun sa mga bagay na pinag-uusapan ng Romans 14. Specifically, God condemns adultery. Dito po sa Hebrews chapter 13, Dito po sa verse 4, basahin natin. Hebrews chapter 13, dito po sa verse 4. Ito po ang ating mababasa. With regards to adultery. Ito po ang makita natin. Maging marangal sa lahat ng pag-aasawa at pagdungi siya ng ihigaan sapagkat ang nakikiapid at ang mga lunya ay hatulan ng Diyos. Yung bang adultery kasama sa Romans 14? No. It is a matter of moral and doctrine. Adultery is. It is not a matter of indifference with God. So, hindi ito parang category na mga nakasulat dito. Di ba? Pwede ba na sabihin, adultery is good? Sapagkat ang sinasabi sa Romans 14 ay mga bagay na mabuti sa kanilang sarili. Ang adultery ba ay mabuti sa kanyang sarili? Pwede ba tayong gawa ng pangangalo niya if you are fully convinced that adultery is not sin?
Di ba? Ulitin natin, is adultery good? Is adultery pure? Is it not inherently sinful? Ito pa hindi masalanan sa kanyang sarili? Ang mga nakakalo niya ba ay mamanahin nilang karin ng Diyos? Ang lahat, sagot niya lahat ay hindi. So hindi sila kasama sa Romans 14. Ang adultery ay kasama po sa gawa ng laman, which are sinful in the eyes of God. Hindi po ito mga bagay na hindi mahalaga sa paningin ng Diyos. Ito po sa Galatians chapter 5, dito po sa verse 19, basahin natin. Ito po ang ating mababasa. Ano po? Ngayon, ay hayag ang mga gawa ng laman. Ang mga iti pakikipid, kasama po rin ang pangalan niya. Karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, alitan, pagtatalo, paninibugho, pagkagalit, pagkamanga sarili, pagkababahagi, mga pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at ang mga katulad nito. Binabalaan ko kayo gaya ng aking pagbababala. Nung una sa inyo, na mga gumagawa ng gayong mga bagay, hindi magmamana sa karin ng Diyos. So, adultery is not included in Romans 14. So, it is, makita natin, lumalag sa atin, that we cannot apply Romans 14 to adultery. Pumunta tayo sa false doctrine. Is false doctrine in a matter of indifference with God? Ang malibang aral ay hindi mahalaga sa Diyos. Pababayaan lang ang Diyos kahit nagtuturo ng maling aral. Can we fellowship adulterers? No. Can we fellowship false teachers? No. Alam po niyo, pag nagtuturo ka ng maling aral, walang Diyos sa iyo. Di ba? Yun ang makikita natin, di ba? Tignan natin sa 2 John. Basahin natin. 2 John 9. Ito po ang ating mababasa. 1 John, 2 John. Hanggang 11. Ang sinumang lumalampas at hindi nananatili sa aral ni Kristo ay hindi kinaroonan ng Diyos. Ang nananatili sa aral ay kinaroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Kung sa inyo dumating ang sinuman at hindi dalang aral na ito, huwag niyong tanggapin sa inyong bahay at huwag niyo siyang tangpatiin sapagkat ang bumabati sa Kanya ay nakikibahagi sa Kanyang mabuting gawa. So, we cannot fellowship false doctrine. At hindi rin ang mga nagtuturo ng maling aral ay wala ang Diyos sa kanila, wala ang Ama at Kristo sa kanila. It is not a matter of indifference with God. Talong natin, pwede ba tayo magturo ng maling aral if we are fully convinced in our own mind? Pwede ba natin ituro ang isang bagay kahit na mali kung tayo po ay lubusang konbensido sa ating sariling kaisipan na ito'y tama? At hindi ang salita ng Diyos na nagsasabi na ito'y tama. Ang kaisipan lang natin ang nagsasabi, para sa'yo, tama ito. O, di ba? Ang maling aral ba ay malinis at mabuti sa kanyang sarili? Hindi. Pag naniwala ka sa maling aral, ipupunta sa impyerno. Hindi ito mahalaga sa karin ng Diyos na maling aral. Hindi. Hindi tatanggapin sa karin ng Diyos ang maling aral. So, hindi natin pwedeng apply ang false doctrine, ang adultery, sa Romans 14. Tinitignan lang po natin. Ngayon din po ang pagkain ng dugo. We cannot put it in Romans 14. Ang pagtuturo that there is one eternal covenant na sinasabi din mga kapatid, hindi pwedeng ilagay sa Romans 14. That's false doctrine. Smoking, it cannot be Romans 14. Huwag na sabihin, wala naman sinasabing bawal ang paninigarilyo. Tatanggapin ng Diyos yan. Kahit naninigarilyo kapatid na, sigarilyo lang eh. No? Smoking is immoral. Hindi siya kasama sa Romans 14. O kaya yung mga mali sa MDR, o marriage, divorce, and remarriage. May mga lang sinasabi, kahit na kanya iniwalay mo yung asawa mo, kung iniwalay mo yan bago na bautismohan kanya, ayos yan. Tatanggapin ka ng Diyos kahit mag-asawa ka mali pagkatapos na baptize. Kahit kung nagkasala ka ng pangangalo niya at iniwalay ka ng asawa mo, pwede ka mag-asawa kanya. Nangangalo niya raw. Maraming maling position sa MD, marriage, divorce, and remarriage. Di ba? Pag may tayong mali dyan, it's against tinuturo ng Diyos
regarding the doctrine of marriage, ba hindi natin pwede tanggapin. Kung ipinipilit nila. May mga kapatid na ganito. On the opposite side ng MDR, yung iba, yung liberal side, kahit maghiwalay, pwede mag-asawa, yun ang liberal side. Ano po? On the opposite side naman, masyadong mahigpit kanya. Ganito. Kanya, kahit na nagkasala ng pangangalo niya ang asawa mo, pwede mo siyang ihiwalay, pero hindi ka pwede mag-asawa. Kung yan ang opinion mo, okay lang. Pag tinuro mo yan, force teacher. Na hindi tinuturo ng Biblia yun. Hindi na siya bagay yun. You are teaching a false doctrine. May mga kapatid na gano'n. Hindi yan. Pwede mo siyang ihiwalay, pwedeng mag-asawa. Hindi naintindihan lang sinasabi nila. Sino bang nagpahiwalay sa kanila? Pagka nagkasala ang iyong asawa ng pagkikapid o pangalo niya, at iniwalayan mo siya, sino nagpahiwalay sa iyo? Di ba ang Diyos? Ibig sabihin, pinawalang bisya na ng Diyos inyong relasyon bilang mag-asawa. So, sa harapan ng Diyos, wala ka ng asawa, hindi ka pwede mag-asawa. Mag-isipin niyo mabuti. Tira tayong tira, hindi natin pinag-aaralan. Ang nilalagay Romans 7 versus Matthew 19, hindi pareho yun. Romans 7 is teaching another thing. Ang sinama po ang pag-aasawa doon with reference to the law of Moses. To the reference na ang batas ng asawa mo ay walang adultery din, ha? Ang batas ng pag-aasawa is valid until death. Walang question ng doon, pangangalo niya. Walang binanggit na pangangalo niya doon. So ito ay assuming ito ay isang faithful marriage. Ito lasts to the death of your partner. Bago ka mag-asawa iba, na hindi ka tatawagin pangangalo niya. On the other hand, Matthew 19 verse 9, ang context mo doon ay matter of adultery. Pag nagkasalang adultery yung kasama mo, anong pwede mong gawin? Sabi ng Panginoon, pwede mo siyang hiwalayin at kahit mag-asawa lang iba, ay di ka nagkakasala. Kaya mag-ingat po tayo sa ating itinuturo. We have to study and be open-minded and be humble. Kung ano sinasabi ng Biblia na ating turo. May mga kapatid nagtuturo ng premillennialism na di umano ng Diyos, ang Panginoon, ay hindi na itatag ang kanyang kaharian o siya nasa lupa. He failed to build His kingdom. So, mangyayari, darating siya sa pangalang pagkakataon, rapture kanya. So, na-rapture niya yung mga tapat na Kristiyano. Ang matitira ay yung mga hindi Kristiyano. And there will be a 7-year tribulation. Pagka natapos yung tribulation na, meron po naging tapat, o they survived the tribulation, sila ay masasama. Pagbaba ng Panginoon, for the third time, siya po ay magtatatag ng kaharian sa lupa for 1,000 years. Kasama na po yung survivor sa tribulation. Alam niyo, yung rapture din, iba-iba. Merong pre-tribulation rapture, may mid-tribulation rapture, may post-tribulation rapture. Di pala nagkakasundo yung mga yun. Will there be a 1,000-year physical kingdom on earth? The Bible doesn't teach. Ang katunayan niya, baligtad. Pagdating ng Panginoon, hindi na siya hari. Ibigay niyang kaharian sa kanyang ama. Hindi na, basahin po natin. Ano po? Dito po sa 1 Corinthians chapter 15. Basahin natin. Ito po. Dito sa verse 23, mas sumusunod. But, tuloy na po natin sa verse 20 na po. But now Christ is risen from the dead and has become the first fruits of those who have fallen asleep. For since by man came death, by man also came the resurrection of the dead. For as in Adam will die, even so in Christ all shall be made alive. But each one in his own order, Christ the first fruits, afterward those who are Christ at His coming. Then comes the end, yun ang second coming, ano po? When He delivers the kingdom to God the Father, when He puts an end to all rule and all authority and power. For He must reign till He has put all enemies under His feet. The last enemy that will be destroyed is death. So in other words, pagka nadagapin ng Panginoon ng lahat ng kaaway at ang pinakawaling kaaway kamatayan, pag nagkaroon pagkabuhay na maguli, hindi na siya hari. Ibibigay na niyang kaharian
sa Ama at ang lahat ng kapamahalan at lahat ng otoridad na ibinigay sa kanya, ibabalik niya. So, baliktad, di ba? Meron din tayo tinatawag na liberalism. Ito yung mga kaispan ng mga kapatid na pwede natin gawin isang bagay kahit walang malino scriptural authority. Halimbawa, church benevolence to needy non-saints. Wala man tayong mababasa ganun sa banal na kasulatan. O church support of human institution. Wala tayong mababasa ganun. So, yun po yung pag-isipan natin because those are matters of doctrine. Those are matters of false teachings. Isipin natin. Pag-aralan natin mabuti. We have to be open-minded. Dahil sabi po sa 1 Timothy, chapter 4, verse 16, kailangan tayo mag-ingat sa ating sarili, sa ating aral, kapag pag ginawa natin yung kanya, hindi lamang sarili natin ng ating iniligtas, kundi nakikinig sa atin. Ingatan mo yung sarili at ang iyong pagtuturo. Manatili ka sa mga bagay na ito sapagkat sa paggawa nito ay maliligtas mo ang iyong sarili at ang mga nakikinig sa iyo. Yun po makikita natin dito. So, balik po tayo sa Romans. Ano yung differences doon? Ang pagkakaiba na pinag-uusapan sa Romans 14 are matters of personal conscience. They are not matters of the faith revealed by the Holy Spirit and written in the Word of God. Pwede rin natin i-apply dito yung balot. Eating of balot is not revealed in the Scriptures. Wala tayong mababasa. Ang pinagbabawal ay yung dugo. Kaya lang nasasama yung balot dahil sa kaugnayan sa dugo. At kung titignan natin at pag-aaralan po natin ang pagbabawal sa dugo, very clear in Scriptures. First, you have to, pag pumatay ka ng hayop, specifically sa Leviticus chapter 17, kung di ko nagkakamali, ay gigilitin mo yung leg. Pag ikay kaya nakakuha ng isang ibon at hayop, gigilitin mo yung leg niya at patutuloy mo ang dugo sa lupa. Paano mo gagawin sa isda yun? So, hindi kasama yung isda. Hindi mo pwedeng patuloyin yung dugo ng isda eh. Subukin nyo. Kung hindi mo pwedeng patuloy ang dugo ng isda, hindi kasama yung isda doon. O, paano yung balot? Paano patutuloy yung dugo ng balot? So, hindi kasama sa utos, pinagbabawal yun. Di ba? Ngayon, kung yun ang paniniwala mong bawal yan, keep it to yourself as a matter of personal conscience. Huwag kang kumain kung ayaw mo kumain. Kung kumakain ka naman, kumain ka sa sarili mo, pakita doon sa kapatid na hindi kumakain. Huwag mo rin siyang tuyain. Hindi kanya, para ka namang balot lang, hindi ayaw mong kainin. Huwag mo siyang tuyain. Pero, so yun, kasama yun. Yun, kasama sa Romans 14 yun. Huwag natin sa'yo pa nagbabawal ng Biblia, pala sa mga nabasa yan. Magdudulot pa yan ng problema kasi lalo kung nasabi natin yan sa publiko, may nakarinig. And that will indict us. Hindi kayo nagsasalita lang pareho-pareho kanila. Mag-ingat po tayo. We have to differentiate between matters of doctrine and matters of personal conscience. Makikita natin. Doon po sa nature, di ba ibilangit natin, balikan natin na po. Yung mga listahan. Matter of morals. Matter of false doctrine. At in-specify natin, eating of blood, one covenant, smoking, drinking intoxicants, MDR, premillennialism, one cup, no divided classes, etc., etc., no located preacher, mga ganun eh. Lahat ng yun ay false doctrine. So, hindi yung kasama sa Romans 14. Pagka pinilit ng kapatid, hindi tayo pwede magkaroon ng Bible class. Bawal yan. It's teaching a false doctrine. Wala namang sinasabi ganun ng Biblia. Bible class is just an experience. May mga churches na maliliit na wala silang Bible class. Ano lang, yung sermon lang. Oh, that's okay. Although, alam natin kulang ang pwedeng maituro dahil sermon lang, but that's okay. Kung gusto magkaroon ng Bible class, that's an option. It's just an experience. Hindi natin pwedeng ipilit yan sa mga kapatid kung ayaw nilang gawin. That's just an experience. O kung ayaw mo, huwag mo ipagbawal sa meron. Ganun din yung one cup. Gusto mo one cup, bahala kayo kung yan ang gusto nyo gawin. Pero huwag nyo sabihin na yung multiple cups ay nagkakasala. Cup is just an experience.
Di ba? So, ngayon, punta tayo sa pagkakaiba sa Romans 14. These are matters of personal conscience. Pwede natin ipasok yung balot dito. Balot, yan. Konsyensya mo na hindi ka pwedeng kumain sapagkat isip mo sa iyong sarili, sa iyong kaisipan, na wala ka lang mababasa sa Biblia, na ito ay masama. Dahil kumakain ka ng dugo, di huwag ka kumain. Pwede naman mga kapatid, ako gano'n ang pananaw ko, rightly so, dahil ang aking mababasa sa Biblia, na ang balot hindi kasama sa prohibition of eating blood. So, hindi ko naniniwalang kasalanan, although hindi ako kumakain. So, in other words, hindi ko alam kung kumakain siya, at ako hindi ako kumakain, mapaya ko lang. Iwanan natin ang Diyos, sapagkat kung kakainin mo yan, tatanggapin ka ng Diyos. Hindi ka kumakain, tatanggapin ka pa rin ng Diyos. So, ano yun? Pag ang pagkakaiba po ay matter of personal conscience lang. In other words, kahit ang ating kapatid ay mayroong pekulyar na paniniwala, katulad ng mga Gentiles, meron silang pekulyar na paniniwala na anumang bagay na iniaan si Diyos ay masama. That's peculiar. Hindi yan tinuturo ng Biblia. Tinuturo ng Biblia, idols are anything. Walang halagang idols. Pero dahil yun na sila yung takot, dahil once upon a time sila yung sumasama niya sa Diyos, so sila yung takot pa rin na gawin nila yon. That's their conscience. You have to respect that. Yung sabi ng Biblia, hindi sila nagkakasala. So, hindi sila nagkakasala. Kung ang pagkakaiba natin ay of the nature of Romans 14, sabihin, kailangan natin tanggapin yung may pagkakaiba sa atin. Doon sa verse 1, di ba? Basahin natin. Basahin po natin. Ngunit ang mahina sa pananampalataya, tanggapin ninyo, hindi pa mag-away tungkol sa mga kuro-kuro kanya. Yung mga Gentile, obviously, sila'y mahina pa sa pananampalataya. Meron pa rin sila malakas na asosasyon sa mga idols na matagal nila sila samba sa buhay nila. So bigla sila nag-breakdown. So hindi pa rin sila prepare na kainin yung mga pagkain na sobrang sa pagkain ng Diyos-Diyosan. Katulad ko, ano po. Ngayon, makakita man ako ng rebulto sa isang bahay, so what? Alam ko, wala namang kwento, hindi naman Diyos yun eh. So wala lang akong nararamdaman. Pero once upon a time, nung ako'y bagong nabaptize, pag nakita ko sa isang bahay na merong rebulto, parang ako'y nagagalit. Pero as you study, as you go mature, na ano mo yun, na overcome mo yun. You will overcome it. Wala yan. Parang dekorasyon lang yan. Di naman Diyos yun. Kahit hawakan ko pa yan, walang mangyayari sa akin. Huwag lang sambahin. Dahil hindi man dapat sambahin. Di ba? Ganun yun. You outgrow yung mga peculiar things. Dahil yun ang conscience mo at the time. So, yung po may pagkakaiba sa atin on the matters of things revealed in Romans 14, we have to accept one another. Number 3, we are not to despise, magtawanan, those who differ with us, sa verse 3. Do not despise those who differ with us ng mga bagay na kakabit sa Romans 14. Number 3, hindi tayo pwedeng humato sa verse 10. We cannot judge them. Dahil tatanggapin din sila ng Diyos. Pangapat, hindi dapat malungkot ang ating kapatid sa mga bagay nito. Basahin natin sa Romans 14 verse 15. Kung dahil sa pagkain ay nasaktan ang kalooban ng iyong kapatid, hindi ka na lumalakad ayon sa pag-ibig. Huwag mong ipahamak dahil sa iyong pagkain ng antawa alang-alang sa kanya na namatay si Kristo. So huwag tayong humato with regards to food. Yung pinagbabawal lang yung dugo, yun lang. Period. Wala lang iba. Ang balot ay pagkain. Yan ay itlog. It is considered an egg. Technically speaking, basta yung hayop sa loob ay hindi lumabas doon sa shell, that's still an egg. Hindi pa rin animal yun. It is still not considered an animal. Although meron ng buhay sa loob, it is living. Yes, totoo yun. Pero hindi pa natin mako-consider na gumagalaw. Eh, sa pinagbabawal sa Genesis 9, gumagalaw. Di ba? We are to pursue for peace. Sa verse 19, ano po? Kaya nga sundin natin ang mga bagay na nagbubunga ng kapayapaan at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa.
Kung i-apply natin ito sa false doctrine, hindi pwede. Pagka ito'y false doctrine, hindi ka pwede gumitna. It's either you are or you're against. May mga kapatid na gumigitna. Gusto nila i-compromise yung both sides. That cannot be in false doctrine. Hindi pwedeng gawin nyo. Halimbawa, ikagigitna sa dugo. Sabihin mo, Brad, mga kapatid, huwag natin pagawain yan. Tatanggapin ka ng Diyos, kaya kumakain ka ng dugo, hindi ka kumakain ng dugo. Huwag na natin pag-usapan yan. Hindi pwede yun. That's a matter of a doctrine. It's either na pareho kayong mali o isa sa inyo tama. But you cannot be in between. Hindi pwede. Pero dito sabi niya, we have to pursue for peace. So in other words, hindi dapat yan pagawain sapagkat di yan mahalaga sa Diyos. And last, huwag natin sirayan ang gawain ng Panginoon dahil sa mga pagkakaiba nito. Basahin po natin sa verse 20. Huwag mong wasakin ang gawa ng Diyos dahil sa pagkain. Tunay ng lahat ng mga bagay malilinis, gayon man ang masama para sa iyo na sa pamagitan ng iyong kinakain ay matisod ang iba kanya. So, huwag nating sirain ang gawain ng Diyos. Itong mga bagay na ito, makikita natin yung mga differences sa Romans 14. Makikita natin ito sa mga practical na ginagawa natin sa loob ng church. Halimbawa, nagpapagawa tayo ng building. There will be different opinions. Kulay ng bubungan, kulay ng mga laki ng mga upuan, ano yung flooring. Doon sa mga bagay na yan, we have to pursue for peace. Pabayaan natin kung anong gusto nila. Kung hindi ka man sumasakay sa naging decision, pabayaan mo na lang. It's just a matter of experience. Hindi natin dapat pagawain ang mga bagay na sa harapan ng Diyos. Ngayon, balik tayo sa kaisipan. If Romans 14 is a matter of doctrine and morals, mayroong naglalabang mga scriptures. Romans 14 versus Ephesians chapter 5, 8 to 13. Basahin natin ng Ephesians. Kung mga bagay sa Romans 14 are matters of morals and doctrine. So dito sabi sa Romans 14, huwag yung pagawaya, tagapin yung isa't isa, you have to pursue for peace, kanya. Basahin natin ng Ephesians chapter 5, 8 to 13. Sapagkat kayo yung dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon, lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Sapagkat ang buwan ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti, matuwid at katotohanan. Inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. At huwag kayong makibahagi sa maggawa ng kadiliman na walang ibubunga, kundi iyong ilantad ang mga ito. Sapagkat ang mga bagay na palihim nilang ginagawa ay kayahayang sabihin. Subalit ang lahat ng mga bagay nilalantad sa pamagitan ng liwanag ay nakikita kanya. Magkalaban yun. Dito, sabi sa Ephesians 5, you expose them kanya. Huwag kayo makibahagi kanya. Ang sabi sa Romans 14, huwag kayo mag-away. Tanggapin yung bawat isa. That's a contradiction, di ba? If Romans 14 is over matters of doctrine and faith, morals, Romans 14 verses 2 John 9. Sa 2 John 9 to 11, huwag tanggapin. Magmaling araw tinuturo niya. Romans 14, tanggapin mo siya. Sa mga tayo magkaroon kapayapaan. Huwag natin sirayan ang gawain ng Panginoon. Kalaban, di ba? So, mayroong contradiction. Kung Romans 14 deals with matters of morals and doctrine, then the scriptures will go against the scriptures. So in other words, may mga pagkakaiba na hindi tayo dapat maghiwalay if these are matters of conscience. Pero kung ito ay matters of doctrine ay pinagpipilitan kahit mali, then we cannot fellowship. We don't have fellowship. We cannot have fellowship. Yan ang makikita natin. Ngayon, yun pa problema. If Romans 14 are matters of doctrine and morals, ano ang mga pagkakaiba sa doktrina na pwede tayo magkaisa? Kailangan may listahan ka. Kasi dito sa Romans 14, dapat magkaisa tayo rito. Kaya magmungatulan. So ano yung matters of doctrine na pwede tayo magkaisa? Kailangan sulat siya. Pangalawa, ano ang matters of doctrine na hindi tayo pwede magkaisa? Kasi sa John ay may mga bagay na hindi tayo pwede magkaisa. Romans 14 may pagkakaiba na dapat tayo magkaisa. So ano? Ano yung listahan na pwede tayo magkaisa?
Anong listahan na hindi tayo pwede magkaisa? Ngayon, sino magsusulat ng mga listahan na ito? Kung iba listahan ng isang kapatid o sa listahan ng isang kapatid, anong gagawin natin? Kaya yun po makikita natin, maliwanag po na hindi gano'n. Kung ang Romans 14 deals with matters of doctrine and morals, unity is unity in diversity. Pwede tayo makisama sa mga mangalunya. Pwede tayo makisama sa mga kapatid na kahit walang kasulatan, kahit walang scriptural authority, ginagawa nila yung mga bagay. Pwede tayo makapag-create sa mga denomination. Kung hindi, bakit hindi? If not, why not? Di ba? So itong Romans 14, hindi po ito matters of doctrine. It's a matter of individual conscience. Hindi not matters of doctrine and morals. Kaya kahit magkaroon ng pagkakaiba dito sa Romans 14, there's the proper attitude na we don't judge, we pursue for peace, we will not destroy the work of the Lord, we work together. Pero sa kabilang banda, if this matters of differences, a matter of doctrine and morals, no fellowship. Yan makita natin. So, sana po naging maliwanag po sa atin ang ating paksa. Ito po rin si series ng fellowship. Ano po? Ruford, present. Kennedy Piligang-Bol, gandang hapon po sa lahat. Jun Bautista, listening. Gandang hapon din, Brother Kennedy. Rafael Ortiz, present. Arnold Asilo, gandang hapon po sa inyo, sa lahat na nakikinig. Salamat po, magandang hapon din, Brad. Vicente Kai, magandang hapon po, sabi ni Brother Vicente. Magandang hapon din, Brad. Randy Calilong Senis, magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon din, Brother Randy. Vicente Kai, Andrew Romero, good PM, good PM din. Sa lahat tanong, kasama po ba sa Romans 14 ng pagtitirik ng kandila, Christmas tree? Salamat po. Ano ba yung dahilan ba tayo nagtitirik ng kandila? Kung brownout yan, Romans 14 yan. Pero kung tayo nagtitirik ng kandila sa patay, bakit natin gagawin yun? Anong layunin natin? Meron pong, as far as I know, merong spiritual significance, ba't sila nagtutulos ng kandila? Yung Christmas tree, alam nyo, tutungusin, ang Pasko hindi naman totoo, hindi ba? May mga bansa tulad sa USA, ng Christmas is not a religious holiday. It is a secular holiday. Walang spiritual significance sa kanila yung Christmas. So meron silang conflict na sa Christmas tree na yan. May mga kapatid na naniniwala sila, Christmas is nothing, kanya. Maglalagay lang ako Christmas tree as a decoration during the season, kanya. Not to say na naniniwala ako kay na pinganak si Kristo December 25, kanya. Meron lang kapatid, siguro galing sa Katoliko, hindi, huwag tayo maglalagay ng Christmas tree. Ito'y true story, ha? So ngayon, sabi ng isang kapatid, on December 25, kanya, pupunta kami sa inyo. In as much as holiday naman yan, kanya, pupunta kami sa inyo, kanya. Magka-problema ngayon yung kapatid na may Christmas tree. Sabi sa decision sila, tanggalin natin. Pag dumating si brother and sister so and so, kanya, tanggalin natin ang Christmas tree na yan. Mas mahalagang kapatid kaysa sa Christmas tree, tinanggal nila. Sa Pilipinas, hindi pwede. Ang Christmas is a religious holiday. The Roman Catholic Church is influence sa atin. Na kapag ginawa mong ginagawa nila, we will give the impression na naniniwala tayo sa pinaniniwalaan nila. So it's more prudent, mas maganda. Wala lang ganun. Kami wala. Walang Christmas light, walang Christmas tree, walang ganun. We don't need those. Hindi naman kami nagse-celebrate ng Christmas. So, ano yung mga bagay niya? So, yung Christmas tree actually, walang talagang kwenta yan. Pero kaya lang, sabi niya, kung hindi makaka-t-shirt, huwag na lang. Eh dito sa atin, maraming mga kapatid, naniniwala sila, hindi maganda yan. So, huwag na lang gawin. So, hindi niya mamamatay kung wala tayong Christmas tree. Di ba? Wala na po ba tayong tanong, mga kapatid? O wala na tayong tanong, parang, o kaya, kung meron pa kayong gustong ipaliwanag natin, ay ilagay lang po yun sa comment.
Reading how I love to proclaim it, reading by the blood of the Lamb, reading through His infinite mercy, His child and forever I am. Reading by the blood of the Lamb, reading, His child and forever I am. Reading and so happy in Jesus, no language my rapture can tell. I know that the light of His presence with me doth continually dwell. Reading by the blood of the Lamb. Reading, His child and forever I am. I know I shall see in His beauty the King in whose law I delight, who lovingly guardeth my footsteps and giveth me songs in the night. Reading by the blood of the Lamb. Reading, His child and forever I am. Joy. Kung anong dapat natin gawin sa November 1 o Saints Day, ano po? Yun po isang Roman Catholic holiday. Bawal ba na linisin natin ang puntod ng ating mga puntod ng ating mga namatay? Alam po nyo, iniiwasan natin ang isang bagay na isipin na yun ang paniniwala natin. So, kung practice namin, we do not go on November 1. Nililinis na namin ang mga puntod ng aming mga sa buhay every day. Meron kaming, either kami mismo naglilinis o meron kaming binabayaran, nililisin nila yung mga puntod. Not just on November 1. Kasi yun po ay is a pagan tradition ano po, ng Roman Catholic Church. Lahat na yung kandila, may mga kahulugan yun eh. Yung kandila, yan po isang pagan tradition ng mga pagano na nilagay sa practice ng Roman Catholic Church. Kaya nga po, hindi ako pupunta dyan. So, November 1. Pero kung may kapatid gusto niya pumunta for whatever reason, bahala siya. Pero ako, hindi ako pupunta. It's a matter of judgment sa tao kung gusto niya pumunta. Pero ako ayaw ko kasi that's a Roman Catholic holiday. Wala naman masang pumunta sa cemetery. Libingan ng mga katawan ng mga patay yun. Ano? O siyempre, as a matter of human emotion, sentiment, siyempre, pinupuntahan mo yun.
yung mga puntod ng namatay natin. Ba't ako hindi ako pupunta ron? That's my judgment sa bagay na yan. Christmas ganun din. Masama ba magkaroon ng reunion sa Christmas Day? Oh? Ano masama doon? Kung it's just a matter of reunion dahil holiday. Eh kung sa iba ayaw nila, di wag. Kung mong ipilit kung ayaw mo, sa'yo na lang yun. Pero yung iba gusto nilang magkaroon ng holiday sa araw na yun, mahala sila. That's their conscious. Hindi sila nagkakasala kung magkakaroon sila ng reunion on December 25. Ano kasalanan nila? Hindi mo siya naniniwala yung Pasko ay yun ang kapakalangan ng Panginoon. They just put the opportunity na sila nandoon lahat. Di ba? It's just a holiday. On the other hand, kung ang paniniwala mo because it's Christmas, ay associated, ay hindi kami magse-celebrate. So it's up to you. Nakita natin. Ano ito sabi ni Brother Kennedy Piligampol, actually, brother, remove in my life all the tradition that I used to. Oh, mas maganda yun. Hindi ka na mamamatay kung atanggalin mo yun. Hindi naman yan necessity sa buhay, di ba? So, bakit hindi natin tanggalin? Huwag na lang. Minsan, gastos pa nga yun. Gastos pa yung mga tradisyon na yan. Baka may mga tradisyon na they're not sinful in themselves, pero bakit hindi naman nakakatulong? Huwag na lang. Kita yung sinasabi nilang Biblia ng ating gawin. Wala na po ba tayong mga katanungan, mga kapatid, tungkol sa bagay na ito? Wala lang tayong magagawa. Walang tanong. Tayo po ay manalangin. Amang banal, kami po ay muli, palagi nagpapasalamat sa inyo, Diyos, sa lahat ng mga biyayang ibinibigay mo sa amin. Kahit ng kapigatihan na dinadanas namin, ay kami nagpapasalamat, Ama. Yamang lalo namin nakikita ang lalo sumisiding aming pagnanasang makawi kami sa langit, sa tahanan na inihanda para sa amin ng Diyos. Hindi ito ang tunay naming tahanan ng lupang ito. Kami, Ama, ay nalulungkot sa mga pagkakasal namin nakikita sa libutan na ito. Napadalangin namin sana ang mga tao ay mabuksan ang kanilang kaisipan at tanggapin po nilang kanyang katotohanan. Nawang bawat sa amin, Ama, ay hindi mawala ang aming pagkauhaw at kagutom sa iyong katwiran upang kami busugin ng iyong katotohanan. Huwag na maalis sa amin ng pagnanasang lalo pa namin maunawaan ang iyong kalooban ng Diyos, sapagkat ang iyong kalooban lamang magdadala sa amin sa tamang daan patungo sa iyo. Ama, dinadalain pa rin po namin ang mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Sana siya kayo bigyan sila ng pagkagalingan ng Diyos. Ituro sa kanila ang tamang paraan upang sila ay gumaling. At sana po, Ama, ingatan niyo kami sa gitna ng panganib na dinudulot po ng pandemic na ito, Ama. Hindi sa kami takot, kundi kami po inalalaman namin na kung mas makakabuti pa sa amin ang manatili sa lupa dahil sa inyong ebanghelyo, Ama. Yun ang aming gagawin. At ang mga bagay na ito ay may hiningi, nakilang pangalan po sa Kristo. Amen. So, yung lang po tayong, mamaya po, Isaiah chapter 55 o 56. 56 yata, mga kapatid, ng ating pag-aaralan sa 8 p.m. ng ating online preaching. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid. Sana po ay nakatulong itong ating pag-aaral. Ewan ko, meron pang tanong na naiwan po kahapon na po, hindi ko napansin. Pero iba sinagot ko po sa comment section dahil po sa masamang signal po ng internet. Okay, mayroon po na umabol, Jojo Campo, amen, kanya. Rafael Ortiz, amen din. So, ingat po tayo, stay safe.